po sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating pong live streaming dito po sa Jesus Our Hope International Assemblies, sa ating pong nightly sharing ng Word of God. Sa loob ng mga more or less 30 minutes, tayo po yung magkasama-sama ngayon. Kasama po ang inyong lingkod, si Pastor Rody Sumayaw, upang mag-aral tayong sama-sama sa salita ng Panginoon. Magbati sa inyong lahat, nasa lugar man kayo ngayon, na sumusubaybay. Abutin nawa kayo ng mapangmahalang kamay ng Diyos, ang blessed hand of God, upang kayo po ay ingatan at magpalain sa inyong pagsubaybay sa inyong pong mga kinalalagyan. Ang topic po natin ngayon, mga kapatid at kaibigan, who we are before God, o sino tayo sa harapan ng Diyos. Kagabi, diniscuss natin yung tungkol sa importansya ng Diyos, sino ang Diyos o ano ang Diyos. Ngayon naman, sino tayo sa harapan ng Diyos. May text po tayo dito sa Aklat ng Mga Awit, tumutukoy sa kung paano tayo nilikha ng Diyos. So first point natin, we are created by God. Sino tayo? We are created by God. Hindi tayong sibol lang kung saan. Hindi tayo nabuhay na walang magandang dahilan. Nabuhay tayo dahil create tayo ng Lord. Gusto ko magbigay ng kunting background sa mga tao na isinilang sa lupa o sa mundo. May mga isinilang kung yung tinatawag na unwanted childbirth sa bata. Yung mga inaayawan na isilang, halimbawa, bunga ng rape. Kung minsan ayaw malaman kung anong pangyayari, bunga ng rape. O kaya inabandona. O kaya ikaw ay tinangkang agasin nung nasa tiyan ka pa ng nanay mo. Or ikaw ay iniwanan kung saan, di ka na binalikan ng parents. O kung anumang mga kadahilan minaltrato ka, parang hindi mo naramdamang mahalaga ka. Parang gustong-gustong ikaw ay mamatay. Pero ang katanungan, kung ganun man ang mga background ng iba, hindi naman lahat. Bakit nabuhay ka? Ang sagot ay madali din lang kasi gusto ng Diyos na mabuhay ka. Gusto ng Diyos na mabuhay ka, kaya nag-exist ka ngayon, nandito ka sa ating lupang ginagalawan. Ang Diyos ang may dahilan kung bakit buhay po tayo. Because we are created by God, and mayroon ng instances na sa mag-asawa, gusto magkaanak, hindi nagkakaanak. Mayroong instance na sobrang alaga doon sa nagbubuntis, naaagas. Mayroon namang sobrang alaga sa bata, namamatay pa yung bata. Bakit nangyayari yun? Wala sa kamay ng tao ang poder para talaga mabuhay ang tao o mabuhay ang bata. Laging ang Diyos ang dahilan kung bakit po tayo buhay. Ngayon, walang dahilan na sabihin natin
sa ating pagkasilang, mapalad yung mayaman, o mapalad yung kung alin. Hindi. Ang totoo po niyan, ang dahilan talaga, wala namang kaugnayan kung mayaman ka o pulubi ka, kaya nabuhay. Kaya nabuhay ang lahat, mayaman o mahirap, unwanted or wanted, desirable ka o hindi. Ang dahilan kung bakit tayo nabuhay, sinilang dito sa mundo, kasi plinano ng Diyos. Basahin natin ang Psalms chapter 139 verse 13. You made all delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Ano daw? You made all delicate parts of my inner parts ng aming katawan at pinagdugtong-dugtong mo. Pinagkunik-kunikta ng Panginoon together in my mother's womb. Sinong specialist ang doktor ang makakagawa nito? Na yung mga maliliit na ugat, kaya niyang dugtungin. Yung mga maliliit na ligaments ng fetus o ng maliliit pang napakaliliit na mga sanggol ay kaya niyang pagdugtungin at palaguin. Walang makakagawa niya. That is the mystery of God's creation. Verse 14. Thank you for making me so wonderfully complex. Komplikado nga talaga. But wonderfully. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Ang gawa ng Diyos ay kamangha-mangha. Ang pagkalikha sa atin, sa iyo, mga kapatid, ay kamangha-mangha. You watched me as I was being formed in the utter seclusion, as I was woven together in the dark of my womb, of the womb. You saw me before I was born. Bago man ako isilang, nakita mo na ako, sabi ng Panginoon. Ganun katindi ang ating Diyos because He is all-knowing. Na-discuss po natin yung kagabi. God, our God, is all-knowing. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. So lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay mo, recorded sa libro ng Panginoon. Bawat sandali ay inarrange ng Diyos sa ating buhay. Ang tindi ng arrangement. Mayroong plano ang Panginoon, napakaganda. Tingnan natin itong verse 17. How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. How precious is the thought of God for you. God has a plan for you to bless you. You're so important. Kaya kahit tanda ka doon sa gusto kang agasin, na maltrato, undesirable ka sa pagkasilang mo, andito ka kasi ang Diyos ay may magandang plano sa iyo. So, blessed ka. So, sa ating pag-aaral pa na ngayon, makita mo yung mga tao. Huwag kang mainggit sa iba. Kasi, the same kayo mayroong ulo, the same kayo mayroong mata, the same mayroong kamay, may paan, the same may katawan. Parehas ka may bituka, may puso, etc. The same. Bawat isa mayroong special uniqueness na ginawa ang Lord. Kaya hindi mo pwedeng kainggitan yung iba kasi special ang pagkagawa ni Lord sa iyo. Kita mo itong sinabi dito, pinagpagalan ka ng Diyos. Your creation is so marvelous. Ang pagkadikha po sa atin. Because we are created by God, a very special creation. Ngayon, pahalagahan po natin mabuti ang ating mga sarili, ang ating mga katawang lupa, ating buhay. Pahalagahan po natin na masyado. Yung iba pahalagahan natin masyado because they are created by God, a very special creation. Kaya sabi ng Panginoon, love others as yourselves. Kaya tayo mga kapatid natin, mahal natin sila lahat. Yung mga hindi pa natin mga kapatiran, gusto nating mabahaginan sapagkat mahal din po natin sila. We love them as we love ourselves. Dahil sila ay special creation ng Lord. Okay? So malinaw po yan. Number 2, we are owned by God. Ang ating stand before God, malinaw po na ang sarili natin hindi po atin. We are owned by God. Sarili tayo ni Lord. How? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hanapin po natin ng 1 Corinthians 3 verse 16. Ito po ang sabi. Don't you realize that all of you
together are temple of God, and that the Holy Spirit of God lives in you. Hindi mo ba na-realize o napag-isip-isip na tayo lahat na nagkakasama-sama ay templo ng Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa inyo? Sino daw ang templo? Tayo, ikaw. Tayo. Sama-sama tayo. Tayo ay templo ng Holy Spirit. Verse 7, God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy, and you are that temple. Ang sino mang pipinsala sa inyo, ang sino mang mananakit sa inyo, ang sino mang papatay sa inyo, ang sino mang gagawa sa inyo ng masama, i-destroy ng Diyos. Bakit? Dahil ang templong yan, ang katawan mong yan, is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga bawal pumatay, bawal kang magmantrato ng iba, lalo kung kapatiran sa Panginoon, dahil templo yan ng Holy Spirit. Masasaktan ang Holy Spirit pagka di natin ginawa ng tama yung kapwa natin. So, malinaw na we are owned by God. Magbasa tayo ng isa pang verse. 6:19. Verse 19, ganito po ang sabi. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourselves. For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. O hindi mo na-realize na templo ka ng Holy Spirit and you do not belong to yourself. Hindi mo sarili ang buhay mo. Hindi mo sarili ang katawang yan. Binili ng Diyos yan ang halaga ng kanyang banal na dugo. Kaya kung buhay ka man ngayon, kung buhay tayo ngayon bilang isang Kristiyano, ang buhay mo, hindi yan sa iyo. Diyos ang may-ari niyan. Ang katawan mo, Diyos din ang may-ari niyan. Malinaw po ba mga kapatid? Kaya ang ating buhay na ito ay hiram sa Diyos. Ingatan po natin ito. Huwag nating pabayaan na baka magkasakit, na baka mamatay, na wala sa panahon. Huwag nating hayaang ito'y namamaltrato. Huwag nating pabayaang siya'y walang silbi sa lumikha. Kailangan yung katawan natin mayroong silbi sa lumikha. Hindi natin ito ginagamit doon sa masama. Hindi ginagamit sa pagnanakaw, sa pagmumura, sa pagpangaapi. Hindi natin ginagamit sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyos, mga Diyos-Diyosan. Hindi natin ginagamit ito sa anumang ayaw ng Diyos. In short, gamitin lang natin ang katawan natin for the glory of our Creator. Kasi hindi iyan para sa atin. Ang katawan natin ito ay templo ng Holy Spirit. Because we are owned by God, the Creator. So how blessed you are, mga kapatid. Ang may-ari sa iyo, yung may-ari ng langit at lupa. Walang dahilan para maghinanakit ka. Kung ikaw ay namaltrato, kung ikaw ay bunga ng rape, kung ikaw ay bunga ng nais kang tunawin sa tiyan ng nanay mo, pero buhay ka ngayon kasi mayroong purpose si Lord na napakabuti sa iyong buhay. So ano man ang kalagayan mo ngayon, magpasalamat ka kasi buhay ka. Higit na maganda ang plano ni Lord kaysa iyong mga iniisip. Sabi nasa natin kanina sa aklat ng Salmo, how wonderful is your plan, O God, to me. How wonderful is His plan. Pwedeng hindi mo pa naiisip ang kanyang plano. Pero habang inaaralan mo ang Word of God niya, habang iniintindi mo, maintindihan mo how beautiful is the plan of God for you. Because you are owned by God. Yamang sarili tayo ng Diyos. I-enjoy mong masyado buhay mo, kapatid. Kasi sarili ka ng Diyos. Sarili ka ng Diyos. Hindi ka hiram. Hindi ka cast away. Sarili ka ng Diyos. Kaya binabalik-balikan ka ng Panginoon. At gusto niya, ito anak ang gawin mo, ito ang mabuti, ito ang napakabuti, ito ang napakainam kasi alam ng Diyos ang iyong future. Sabi niya, ang mga araw na dumarating sa iyo, alam niya isa-isa kung anong mga mangyayari. God has a wonderful plan for you to become fruitful, become happy, become successful, become masaya at productive.
Lahat maganda ang plano ng Diyos. Walang planong masama. I have no plan to hurt you, sabi dyan sa Jeremiah 29:11. But a plan to prosper you. Okay? Number 3, we are called to worship God. Tinawag tayo yun, ang ating estado sa harapan ng Diyos, we are called to worship God. Iyan ang maganda dyan, we are called to worship God. Revelation chapter 4, tingnan po natin anong sabi dito sa Revelation chapter 4. Okay, verse 11. Last verse ng chapter 4, okay? You are worthy, O Lord our God. Karapat-dapat ka aming Panginoong Diyos, to receive glory and honor and power, for you created all things, and they exist because you created what you pleased. Lahat ay mayroon ngayong nag-exist sapagkat create mo sila para sa iyong kasiyahan. And you are created by God to please God and to worship God. Hindi ka ginawa upang mag-addict, hindi ka ginawa para magnakaw, hindi ka ginawa para gumawa ng masama, kundi ginawa ka ng Panginoon for His honor, to receive glory and honor. Ang Diyos ay papurihan, luwalhatiin, kaya po tayo nilikha. To please God, upang pasayahin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Yun po ang ating trabaho. Luwalhatiin ang Panginoon. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, sabi natin, bakit ka nag-aaral? Nag-aaral ako to please God, to glorify God. O bakit matino kang tatay o nanay sa pamilya? Matino ako to glorify God and to please God. Bakit matino kang opisyal na bayan? Kasi to glorify God and to please the Creator. Para pasayahin siya at luwalhatiin siya. All glory always belongs to God the Creator. Bakit? Kung wala siya, wala kang buhay. Kung wala siya, wala kang talent. Kung wala siya, wala kang gagalawan sa mundo. Kung wala siya, hindi ka isisilang dito sa lupa, sa mundong ginagalawan mo. Kung wala siya, hindi ka makaka-acquire ng anumang property. Bakit? Sapagkat naka-acquire ka ng property dahil binigyan ka ng Diyos ng pribilehiyo, binigyan ka ng kaisipan, binigyan ka ng ability, gifts, strength, and favor to acquire that property. For what purpose? To glorify God. Kaya ka mayroon niyang mga sasakyan, may pera ka, may bahay ka, to glorify God. Ang tanong, paano mo niluluwalhati ang Diyos dahil yan sa mga properties na na-acquire mo sa tulong ng Diyos? O yan po ang sagutin natin, mga kapatid. Paano mo niluluwalhati? Hindi ko ba isasakyan ka? Isakyan mo, maglilingkod ka sa Lord. Maglilingkod ka, at pwedeng gagamitin mo, matulungan mo yung ibang mga walang sakyan. Kung magsisimba sila, susunduin mo. O kung kailangan ng emergency, pwede kang mag-volunteer. Sabihin mo, sige, pa-hospital o kung may biyahe yung punta doon kung saan, may ministry o whatever, magagamit yung sakyan mo. Yung bahay mo, open sa salita ng Diyos, open sa gawain ng Panginoon yung bahay mo. Kasi yung bahay mo, regalo ng Diyos yan na dapat ang nagbigay, naluluwalhati. Hindi pwedeng walang pakinabang ang Diyos sa anumang nilikha niya. Anong sabi sa last verse na binasa natin kanina? And they exist because you created what you pleased. Nag-i-exist daw yan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay na yan upang matuwa at maparangalan ang iyong pangalan. Sa bahay mo ba napaparangalan si Lord? Sa pera mo ba napaparangalan ba si Lord? Sa mga plano mo ba napaparangalan si Lord? Remember, you are created to worship God. You are called to worship God. Ikaw ay isang templo ng Holy Spirit na nagbibigay ng kapurihan at luwalhati sa ating Panginoon. So pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, mapalad na mapalad ka. Ikaw ay sobra pa sa tumama sa luto, sobra pa sa nakamina ng ginto. Bakit? Ang namina mo, ang nasumpungan mo, ang naintindihan mo is the creator of all treasures in the world. Ang lumikha sa sangkalangitan at sa mundo, sa karagatan, at sa lahat ng yaman dito, siya ang tatay mo.
tatay mo, di tagapagmana ka. Of course, you are the heirs of God. Tagapagmana ka nga. Kaya, hindi ka magsabing malas ka o hindi ka mainggit kung kaninong artista o aktor. Kasi, baka yung aktor na yun, baka impyerno ang punta doon, baka asawa noon, marami, hindi kasal, baka maraming kabit, baka maraming bisyo yun. Tapos naiinggit ka. Wag na wag kayong maiinggit sa kanino pa man, sapagkat kayo special na creation, anak ng Diyos. Wag na wag kayong maiinggit kahit kanino, sa kailang kalagayan, sa kailang kagwapuhan, sa kailang kagandahan, sapagkat ikaw ay kinreate uniquely ng Panginoon. You are very special. So, ikagalak mo kung ano ka, sapagkat ginawa ka ng Diyos na ganyan, sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Mayroon kang special na kalalagyan sa kingdom ni Lord bilang kanyang anak. Okay? You are created to worship God. Kaya dapat nag-worship tayo lagi sa Panginoon. Lagi tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Yung boses nyo, yung lakas nyo, yung isip nyo, yung education nyo, yung na-acquire nyo mga properties, yung future nyo, lahat, ipagsilbi natin, iluwalhati natin sa Panginoon. Galatians 2:20, bagamat ako'y nabubuhay, sabi dyan, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nagbigay ng kanyang buhay. Kaya ako naman ngayon, tayo ay nabubuhay dahil sa paglilingkod sa Panginoon na nagbigay ng buhay para sa atin. Okay. To conclude our lesson, desisyon. Mag-decide tayo as Joshua decide for his family. Tingnan natin ang aklat ng Joshua. Joshua chapter 24, last chapter ng Joshua, verse 15. Basahin po natin itong isang verse. But if you refuse to serve the Lord, then choose you today whom you will serve. Kung magrereklamo daw kayo sa pag-serve sa Panginoon, mag-decide kayo ngayong araw kung sino paglilingkuran nyo. Would you prefer to the gods of your ancestors serve beyond Euphrates, yung mga gods of our ancestors, mga Diyos-Diyosan yung sinasamba? Okay? Or will you be the gods of the Amorites? O doon ba kayo sa mga gods of the mga pagano, mga Amorites, mga pagano yan? In whose land you now live. Yung mga Amorites na yun, yan yung mga pinasakop ng Diyos sa Israelites, ipinakubkob, ipinapuksa. At yung mga lupa nila ay kinongker ng mga Israelites. But as for me and my family, ito ang sabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. That is a final decision. Si Joshua, kilala niya si Lord at kilala ni Joshua ang kanyang sarili kung sino siya. Nag-decide. Siya at ang kanyang pamilya. For me and my family, we will serve the Lord. This is a right and final decision, mga kapatid, sa lahat ng mga tao, mga Kristiyano, maging hindi pa. Pero naintindihan mo ngayon, we must decide to serve God, you and your family. Magiging maganda ang future mo. Maintindihan mong masarap pala ang mabuhay pagkasama si Lord. Pero masaklap ang buhay pagkahiwalay ka kay Lord. Yung mga krus, yung mga kahirapan pag wala kay Lord, napakabigat. Pero sabi ng Panginoon, dyan sa aklat ng Matthew, chapter 11:28, yung mga nahihirapang lubha, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, sapagkat magaan ang aking pamato. Lumapit kayo, mga napapagod na, nabibigatan, nagugulumihanan, sapagkat ang Diyos ay tutulungan ka. Magaan ang kanyang pamatok. Gusto niya hindi ka mahirapan sa iyong mga suliranin. Tutulungan ka ni Lord. Kaya ngayon, mga kapatid at kaibigan, nalaman natin who we are before God. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Malinaw, you are created by God. Huwag ka na magtampo sa mga lolo at kung kanino. Kung bakit ganyan ka, kung bakit maitim ka, o kung bakit walang kukunti ang buhok sa ulo mo o anuman. Huwag ka nang magtampo. Obra maestra ng Diyos yan. Number 2, we are owned by God. Hindi ka sarili ni Satanas. Hindi ka sarili ng sino. Hindi ka alipin ng sino. You are owned by God. Tinubos ka.
ng kanyang banal na dugo. At ang katawan mo, ginawang templo ng Holy Spirit according to His plan. Not to your plan, but according to His plan. Kaya nilikha ka, binuo ka sa tiyan ng nanay mo. Diyos ang may gawa niyan. Then lastly, we are called and created to worship God. So we need to worship always our Creator, anumang situation mo. Ikaw man ay malungkot, ikaw man ay masaya, ikaw man ay mapera, ikaw man ay naghahanap pa lang ng pera, worship God always. Remember that God is with you always to bless you and protect you and use you for His purpose. Only for His purpose. Yan ang plano niya, mga kapatid. Kaya tayo mapalad, itanim mo sa isip mo, at sa isip ko din na ako mapalad, nakatira dito sa aking heart, sa aking buhay, ang Holy Spirit. Kaya kausapin mo siya lagi sa prayer. God will bless you for that, brothers and sisters. Let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and for this beautiful topic na binigay mo po sa amin. Nalaman namin kung sino kami sa iyong harapan. Nilalang mo kami, nilikha mo kami, hindi upang malasin, kundi upang maging useful, productive sa King of Kings, sa aming Creator. Salamat po, Panginoon. Blessed po ang lahat ng Kristyano. Mapalad at mayroong magandang destiny, mayroong magandang magiging pamilya, may magiging magandang kalalagyan sa buhay sapagkat kasama ka lagi, Panginoon. Kung may mga suliranin, malalampasan po namin dahil mayroong tulong galing sa taas, galing po sa iyo. Thank you for your goodness and for your love, and because you're with us, blessing and protection, guidance, inspiration will be with us dahil po sa iyo. In Jesus' name, we give thanks. Amen. Amen. Gusto ko pong imbitahan kung mayroong ngayon lang nakadinig ng Word of God at nakasubaybay. Kapatid at kaibigan, ang pinakamainam na gawin, first step, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wow, di mayroon ka ng Savior. Sino? Jesus Christ. Paano? Manampalataya ka sa Kanya. John 1:12, those who believe in Jesus Christ, sila ay binigyan niya ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Sila ang mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Maniwala ka, manampalataya ka, kung may kasalanan man, ihingi ng tawad sa Panginoon. Patatawarin ng Panginoon yan. Pag pinatawad na, inihingi mo ng tawad, huwag mo nang balikan yan. Kalimutan mo na yan, pinagsisihan mo na yan. Lastly, commit your life to Jesus. Surrender natin ang buhay natin, ipasakop natin yan sa Panginoon, ipagamit natin yan sa Panginoon, ipalinis natin yan sa Panginoon, ipabago yan sa Panginoon, then mayroon kang godly destination. Mayroon kang forever. Mayroon kang eternal life. Mayroon kang eternal hope. Mayroon kang blessing. Hindi mauubos na blessing at provision ng Lord. Pagpalain ka ng Panginoon, kung ginawa mo yan, mula ngayong gabi, ikaw ay anak na ng Diyos. Kung anak ka, babalik-balikan ka ng Lord. At entitled ka sa proteksyon at pagpapala ng Diyos kasi anak ka na. Nawa, naintindihan mo mabuti at magtuloy-tuloy ka sa Panginoon sa paglilingkod. Pagpalain ka ng ating Diyos. And a few announcement, tuloy-tuloy po ang ating live streaming every night, 8 o'clock p.m. Patuloy po natin subaybayan. Mag-invite po kayo ng ibang mga friends nyo upang sila po ay mag-benefit. Sa panonood po natin every night, binabati na lang, kinakaway na lang namin kayo tulad ng ganyan pag kayo po ay nanonood at sumusubaybay. No? So, sana ay madaman nyo na kinakawayan namin kayo, hindi pa alam. Kundi, ibig sabihin, we love you. So, tuloy lang po kayo. Gusto po namin na kapit kamay tayo, always sa Panginoon, walang maiwanan, kundi sama-sama po tayo forever sa ating Lord. Okay? Kung may mga testimonies po kayo na gusto nyo i-share, i-record nyo at least kahit mga 10 minutes or 15 minutes, record nyo, then forward nyo po sa amin at atin pong ipapalabas dito po sa ating FB Live o doon po sa ating YouTube channel
pwede nyo pong i-visit yung ating YouTube channel, Jesus Our Hope International Assemblies Diet. Nilagay po namin doon yung mga ibang testimonies na mga nakakatuwa, nakapagpalang mga testimony. Masusundan po nyo doon in other things doon po sa ating YouTube channel. I-like nyo po yung YouTube channel natin at invite nyo yung mga friends nyo na i-like din i-subscribe nila yung ating YouTube channel. Pindot lang YouTube channel, makasubscribe. Ano po? God bless you for that. And good evening to everybody. We love you all.